Okay guys, welcome to our YouTube channel again. So ngayon, magbibigay ulit tayo ng reaction video. Ito yung mga kasalukuyan na gaganap sa ating bansa, loob at labas ng ating bansa. So mahalaga na malaman din natin to, no? Yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Lalo-lalo sa mga ating internal territory. Tungkol ito sa sa mga ating territory sa West Philippine Sea. So itong video na to ay galing kay Good News Philippines. So please paki-subscribe sa kanya. And also siyempre, paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel so para may pagpatuloy pa natin ang ating mga reaction video na katulad nito. So ito na, bibigyan natin ng reaction to. Itong video niya. Amerika, inakyat ang mga barko ng China. Bagong armas mula sa United Kingdom, inilagay sa helicopter ng Philippine Navy. Wow, ah. So ito, bibigyan natin reaction to, no? Pwede rin naman kayo mag-comment dyan, down, para malaman din natin kung ano mga comments and reaction nyo. Okay? Umpisa na natin. Mga idol at kabayan, breaking news! Dalawang barko ng China inakyat ng Amerika. US Coast Guard nagsagawa ng boarding inspection sa dalawang Chinese fishing vessel upang siguraduhin sinusunod nito ang mga regulasyon sa tamang pangingisda sa lugar. Hamas leader isinawalat ang pagkagulat at pagsisi sa naging tugon ng Israel laban sa kanila. Hindi inaasahan ng Hamas na magsasagawa ang Israel ng malawakang paglusob sa Hamas sa pamamagitan ng ground at air assault. Dagdag pa ng Hamas, ikinagulat din nila ang pagpapadala ng Amerika ng dalawang nuclear aircraft carrier bilang suporta sa Israel. يتوقع انه يكون Tignan nyo yung mga fishing vessels ng mga incheck na mga barko ng mga Chinese nakarating sa Pacific Ocean. Grabe, no, ang layo, no, lagpas-lagpasan na ng Pilipinas, halos tumawid na sila ng ating bansa, Pilipinas. Ang layo nun, Pacific Ocean. Pacific Ocean na yun, So, nakakarating pa ang mga Chekwa doon para illegal na mangisda. So, pero pagdating sa sa Pacific Ocean, nakita sila ng Amerika. So, agad silang pinuntahan at inakyat ang kanilang barko. So tinitignan ng Amerika, mga US Navy yun, na kung ano yung ang laman ng barko nila. So dapat ganun. Tingnan nyo, inaakyat talaga ng US yung mga barko ng mga illegal na pumapasok sa kanilang teritoryo. Ganon kalakas, ganon katapang ang US. Tingnan mo, pagtataka ka, no? Yung mga barko ng Chekwa, nakakarating sa Pacific Ocean, halos sa na yan, teritoryo na ng Amerika yan. Yung nandyan na yung Hawaii, nandyan yung mga naval asset ng Amerika, halos lahat ng military, malakas na sandata nandyan na. Pero lakas loob pa rin ng mga Chekwa, no? Talagang talaga to mga Chekwa na to, malalakas ang loob. Buti nga inakyat sila ng mga US Coast Guard of Philippines, US Navy. So okay, diretso pa natin. هناك حرب عالمية بمعنى أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا كلهم يشحذوا جيوشهم وتتحمل أكبر حاملتي طائرات لأمريكا إلى البحر المتوسط. Bilang patunay ng lakas ng Israel, isa pang mataas na opisyal ng Hezbollah tumba matapos tamaan ng missile mula sa Hermes 450 unmanned aerial vehicle ng Israel Air Force. Philippine Navy ipinakita ang bagong armas na inilagay nito sa AW-159 Wildcat helicopter. Nagpakitang gilas din ang Philippine Navy AW-159 helicopter ng isang aerobatic moves na ikinabilib ng mga netizens. Aktual na video, panoorin.
When I found Holstinger and I found out about the website builder, I was really blown away. It made building a website Amerika inakyat ang dalawang barko ng China. Inilahad ng US Coast Guard na dalawa sa mga Chinese fishing vessel ang kanilang inakyat at ininspeksyon habang ito ay nagpapatrol sa Kiribati, isang isla na matatagpuan sa Pacific Island na malapit sa Hawaii. Ginagawa ito ng Amerika upang sugpuin ang iligal na pangisda na kadalasan ay ginagawa ng mga mangisdang nagmumula sa China. Posibleng sinisiguro din ng Amerika na ang mga mangisdang ito ay hindi nagmamasid o nag-iispiya. Ayon sa tagapagsalita ng US Coast Guard, ang ginawa nito ay isang parte ng routine maritime law enforcement upang siguraduhin na ang mga barkong pangisda ng China ay sumusunod sa mga regulasyon ng Kiribati Exclusive Economic Zone. Sana sa susunod, dito rin magpapatrol ang US Coast Guard kasama ang Philippine Coast Guard at akitin nila ang mga Chinese fishing vessel at tingnan kung sinusunod ba ng China ang mga regulasyon ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Payag ba kayo dyan mga kabayan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Yes, papayag kami dyan kasama mag-inspection ng US Coast Guard at ang Philippine Coast Guard sa ating territory. Maganda nga yan Talagang hindi papalag. Hindi talaga papalag ang mga Chekwa. Pag US na, no? Pag US na ang kasama na mag-aakyat sa mga barko ng mga Chinese militia, takot lang nila. Di ba? Pag inano nila, sinaktan nila ang US Coast Guard, ayun na, magkakagulo na. Magkakaroon na ng ng batuhan ng mga missile. So sana nga magkaroon na ng joint patrol o joint inspection ang US Coast Guard tsaka yung Philippine Coast Guard dito sa ating military ay sa ating sa ating exclusive economic zone sa EEZ, sa ating territory. So maganda talaga yan. So okay, diretso pa natin. Sa ibang balita naman, sa eksklusibong panayam, Hamas malaki ang pagsisisi sa kanilang ginawang pagkakamali ang pag-atake sa Israel noong ika-7 ng Oktubre taong 2023. Hindi inakala ng Hamas na ang magiging tugon ng Israel upang labanan sila ay ganito kalakas. Dagdag pa ng isang senior leader ng Hamas, matindi ang puwersang ginamit ng Israel laban sa kanila simula sa ground troops, mga tangke at hanggang sa mga fighter jets. Akala siguro ng Hamas mga kabayan na mananahimik at yuyuko sa kanila ang Israel. Pero ang resulta ng kanilang malaking pagkakamali ay siyang magmamarka sa kasaysayan ng pagkawasak at pagkabura ng Hamas sa mundong ito. Yes. Sinabi rin ng Hamas senior leader na hindi nila inaakala na magpapadala ang Amerika ng 2 nuclear aircraft carrier sa Mediterranean Sea upang suportahan ito ang Israel laban sa kanila. Nagsama-sama ang Amerika, Germany, UK, France, Italy, Spain laban sa Hamas. Ipinakita ng Amerika sa Iran at sa mga proxy nito maging sa China, North Korea at Russia kung gaano sila kabilis at kalakas ang kanilang puwersa upang tulungan, suportahan at depensahan ang kaibigan at kaalyadong bansa ng Israel. هل الكتائب Kaya tignan nyo, hindi aakalain ng mga Hamas na talagang gaganti ng todo ang Israel sa kanila. So hindi nila napag-isip-isipan yun, Grabe, Talaga namang itong mga Hamas na to, talagang hindi sila nag-isip. Dapat 10 beses sila nag-isip bago nila tirahin yung Israel. Ngayon ang Israel talagang bumabawi na, talagang pupulbusin na buong Hamas. Hindi magtitira na ng buhay. Hanggang ngayon binobomba, padadapain na. Tingnan mo yung mga building pinadadapa kasi yung mga building na nandun yung mga Hamas na mga rebel, diba? Mga militante. Yun. So, siyempre, malakas ang puwersa ng Israel. Makabagong mga armas. Tapos, tinutulungan pa ng US na nagpadala pa nga ng, ng mga, carrier. Grabe, Talagang tutulong talagang para pulbusin ang mga kaaway ng Israel. Kasi itong mga Israel, tsaka US, sanggandikit yan Sanggandikit talaga yan. Ma-powerful sa buong mundo yan. So, dyan sila nagkamali. Di ba? So, diretso pa natin. يعني هذه
حينما قامت ما قامت به في 7 أكتوبر كانت لديها تصورات أو تصور ما عن تبعات هذا الهجوم؟ شوف، احنا تبعات هذا الهجوم بالتأكيد يعني ما أحد كان يتوقع في العالم كله إنه يكون بهذه الوحشية ولا بهذا الشكل من المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية وكل المواثيق الدولية. ما أحد كان يتوقع أن يكون بهذا الشكل ولا بهذه الوحشية ولا بهذا الشكل المخالف للقانون الدولية، لأنه في النهاية أنت بتقاتل مقاومة، بتقاتل جنود وليست طائرات ودبابات تقاتل مدنيين. ولو كنتم توقعتم، لو كنتم تخيلتم هذه التبعات، ما أحد كان يتوقع أنه أن تتوجه كل القوى الغربية أمريكا وبريطانيا حرب عالمية على مدنيين. ما أحد كان يتوقع هذا. يعني هل تتوقع أنه في أحد في الدنيا بما فيه أي طرف من الأطراف يتوقع أنه يكون هناك حرب عالمية بمعنى أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا كلهم يشحذوا جيوشهم وتتحمل أكبر حاملتي طائرات لأمريكا إلى البحر المتوسط تقف لتقاتل حركة؟ أي منطق هذا كان أحد يتوقع أنه أمريكا والغرب كله يجتمع بلا استثناء من أجل Okay, kita nyo pinapaliwanag ng Hamas yan, ng Hamas, na talaga hindi nila ini-expect na ganun ang ganti sa kanila ng Israel, na halos pulbusin na sila ang mga Hamas. Halos pinadadapa hanggang ngayon, pinadadapa ng Israel yung mga building, mga city, kasi nandun yung nagtatago yung mga Hamas. Talagang pupulbusin talaga sila. Hindi nila expect na ganun ganun kalakas ang Israel. الحرب على حركة. من الذي كان يتوقع وبالتالي Sa mga nagdududa pa rin kung pwede bang armasan ang mga Hermes 450 unmanned aerial vehicle na gawa ng Israel, makinig kayo. Kita naman sa isang video ang ginawang pag-airstrike ng Israel Air Force sa isang sasakyan sa Lebanon. Kahapon, minanmanan ng isang drone ng Israel Air Force ang isa sa anti-tank unit commander ng Hezbollah sa Lebanon. Matapos masigurong sakay nito ang target na nagngangalang Hussein Muhammad Salami, naglunsad ang Israel Air Force ng Hermes 450 na armado ng Nimrod missile upang wasakin ang nasabing sasakyan. Ganyan ka-advance, high-tech at bangis ang Israel rumesbak sa kalaban. Ayan yung unmanned vehicle na eroplano na walang walang tao, unmanned vehicle na lumilipad, nakargado ng missile. So ayun ang high-tech na gamit ng Israel. Tingnan mo, walang pinasabog yung commander ng anti-tank commander ng Hamas. Ayan, kitang-kita sa video. Tingnan mo, walang kamalay-malay, nandun na. Nakalak na pala sa kanilang nakalak na pala yung kanilang sasakyan dun sa unmanned aerial vehicle na yun ng Israel. Nakalak na, ibig sabihin yung pag nakalak na, ayun, susundan na ng missile yun. Kahit saan pa pumunta yung yung vehicle na yon, susundan ng missile yung para pasabugin. Ganon ka-advance ang mga gamit ng Israel. Sana ay magkaroon din tayo nito, mga guys, itong ating Philippine government. Sa ibang balita naman, speaking of America, ipinakita ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos ang puwersa na meron sila upang mapanatili ang kaayusan at laban naman sa kasamaan. Kasalukuyang nasa Mediterranean Sea ang amphibious assault ship na USS Bataan, dock landing ship USS Carter Hall, amphibious transport dock ship USS Mesa Verde at ang guided missile destroyer na USS Arleigh Burke kasama ang United Kingdom.
Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan dahil sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Mas lumalakas pa talaga ang Pilipinas. Armed Forces of the Philippines Western Command ipinakita ang bago nitong anti-submarine helicopter. Hindi lamang ito armado ng anti-submarine torpedo. Ngayon, nilagyan pa ito ng karagdagang armas tulad ng .50 caliber heavy machine gun. Isa na namang dagdag puwersa para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Sa mga nagdududa sa mga kakayahan ng bagong helicopter na ito ng Philippine Navy, panoorin nyo ang ginawang aerobatics move ng mismong AW-159 Wildcat. Ayan meron tayong ang Pilipinas ng bagong helicopter. Ito anti-submarine. Anti-submarine helicopter. Ito yung na nagpapalubog ng mga submarine. Ito yung nakaka-detect ng submarine sa ilalim ng dagat. Etas itong helicopter na to may mga torpedo. Ayun ang bumubuta sa submarine. Ayun ang makabagong ngayon. Helicopter o military asset ng Philippine Navy. Ayun ang bagong bili ng ating gobyerno. So maganda, 'di ba, no? Maganda talaga 'to. Sana magkaroon pa tayo ng marami niyan. So diretso pa natin ng Philippine Navy na siguradong mapapabilib kayo. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you to the day Wow, I ganda, die. Ang ganda ng tugtog. Those hips around. Can't Ayun ang bagong helicopter, anti-submarine ng Philippine Navy. always down and ready to ride. Oh, ayan nagpapalipad yung Pinoy, Philippine Navy. And holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's time. Okay, no? So, napakaganda ng ating bagong helicopter. Talagang gumigiba ng submarine. Hindi lang submarine, talagang iba't ibang mga military equipment ang pwede niyang gibain. So, ito, ang ganda, no? Ng ating, helicopter. Sana magkaroon pa tayo ng mas marami pa niyan para nga tapatan yung mga Chekwa. 'Di ba, no? So okay. So sana magkaroon pa tayo ng mas marami pa mga military asset, barko, mga missile, mga ganun para kumbaga magiging malakas tayo. Isa sa mga malakas na military power sa buong Asia sana. Ayan pagtutuunan ng pansin ng ating mga presidente. Okay? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung nagustuhan nyo itong ganito mga video topic, reaction video, so please subscribe to our YouTube channel. Like and share na rin. At ang mahalaga dito ay subscribe and like. Mag-like na lang kayo o subscribe, okay na. Matutulungan nyo na rin ako para ma-share ni YouTube ang aking mga video sa iba pa. Okay? So, hanggang dito na lang tayo. God bless.